masama doon minsan. Nilikha niya masama at pinagbawal niya sa atin. Nilikha niya mabuti, pinag-utos niya sa atin. Binigyan niya tayo ng utak. Bahala ka dyan kung saan ang pipiliin mo dyan. Kaya may araw na pagbuhukom para hatulan tayo ng Diyos kung saan tayo ginamit ang ating limited free will at ang ating limited ability. Okay? So si Satanas, masama siya pero makakabuti siya minsan. Kung hindi mo siya susundin, mapupunta ka ng paraiso, so makakabuti siya. Katulad lamang ng asukal. Ang asukal masama mabuti. Mabuti, Oo. nakasama din. Kung hindi mo gamitin ito, makakasama sa'yo. Tama? Oh, so yung mabuti, nagbunga ng kasamaan. Tama? Yung pagputol ng kamay ng magnanakaw, mabuti o masama? Mahilig magnakaw eh. So anong putulan siya ng kamay? Mabuti o masama? Mabuti. Mabuti sa atin. Pero sa kanya na naputulan, so yung masama, nagbunga ng kabutihan sa iba. So ganoon din sa Satanas. Kaya pag sabi na God created evil, yes, it's evil. Pero hindi yun absolute evil. Tatawag na relative evil. Nagiging evil yun dahil sa action at intention natin. Ano ba yung pagpatay? Evil, di ba? Good or evil ang pagpatay? Evil. Pero maaari makapatay ka by self-defense. Maaari makapatay ka by accident. So evil ka? Hindi. Pero kung sasadyain mo talaga, lupulok itong kapitbahay, banggain mo na ito. That is purely evil. Pero kung accident, ay yun. So naging evil yun dahil sa intention at action natin. Pero siya nagpapangyari. Ang pagsinungaling, evil. Pero maaaring makapagsinungaling ka dahil nakalimutan mo na. Siningil ka ng utang mo 10 years na. Sabi, bayad na ako. Yun pala na alam, hindi pala. Nagsinungaling ka na sinabing bayad ka. Pero di ba intention yun? Nakalimutan mo lang. Huwag mo na? So si Satanas, demonyo, hindi siya anghel. Ustad, hindi pala. Actually, ngayon ko lang siya na narinig ko rin dyan. Sabagay, nung hindi ko pa siya na narinig about yung kay Satanas na ganyan. Kumbaga nandun pa rin ako sa point na si Satanas is a fallen angel na sumuway kay Allah, nasambahin si Adan at hindi nakipagmatigas siya dahil sa pagpapatigas niya ibinaba siya ng Diyos. Nasa story pa rin siya ng paniniwala doon sa Bible na. Ang kwento dyan, inutusan si Allah ang mga anghel kasama doon si Satanas. Oo, nasambahin si... Hindi, samba na magpatira pa. Magpatira pa. Yung pagpatira pa na hindi yung sudyod ibada, hindi yung sudyod ng pagsamba, kundi sudyod ng paggalang at pagbati. Pagbati at paggalang. Okay? So, tumanggi si Satan dahil sa kanyang pagmamataas. Dahil sabi niya, bakit ako magpatira pa? Galing ngayon sa lupa. Ako galing sa apoy. Nagmataas siya. Okay? So, katulad lamang, ilan tayo rito ngayon? 6. Kasama si ate. She is with us. But she's not among us. Kasi hindi pa siya Muslim. Pag nag-Muslim siya mamaya, she will be with us and among us. So, katulad din Satanas, he was with the angels. But he was not among the angels. Okay. Nagawa mo na? Yes. Pero yung sinabi ko na yung point na yon ibinaba siya ni Allah because hindi siya kasama rin sa mga plano ni Allah. Na hindi siya sumunod sa kagustuhan ni Allah na magpatira pa kay Allah. Kasama rin sa mga plano ni Allah. Kahit yung paglabas ni Adan at Eva sa paraiso, kasama rin sa plano. Kumain mo sila doon sa prutas yung hindi lalabas at lalabas sila. Kasi sabi ng Allah sa Quran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ibig sabihin doon, alalahanin ng inyong Panginoon ay sabi sa mga anghel, lalangin ko ang mga tao henerasyon after henerasyon at ilalagay ko sila sa lupa. Hindi doon naman natili. Pero babalik tayo doon. Pagkatapos ng buhay sa mundo, susubukan tayo rito, babalik tayo doon. Katulad din nakalagay sa Biblia. Nakalagay sa Biblia sa Genesis 1 verse 26.
Ito nakalagay daw. Ang hindi lang matanda yung ano. Sabi rito, then God said, let us make man from among our own images, from among our own likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, and over all the livestock, and over all the creatures that move along the ground. So dito talaga yung plano ng Diyos, mamuhay tayo rito sa lupa, para pangalagaan ng mga isda sa karagatan, mga ibon sa ipapaw, at iba pang mga namumuhay dito ng mga hayop sa kalupaan. So kumain mo sila ng prutas sa hindi, lalabas sila lupa, kaya mga plano na yun ng Diyos. Ang tanong lamang doon, can we question God? No, kaya religion natin is Islam. Ang Islam, submission to the will of God. We don't question God how and why. Kasi asking God how, you are questioning His power and ability. Asking God why, you are questioning His power and authority. Nakuha mo? Ako pwede niyo akong i-question. How did you made it? Kilala niyo may limitasyon ka kaya, grabe ka nun. Galing mo, paano mo nagawa yun? Di ba? Pero ang Diyos pwede masabi, Diyos ko, galing mo naman, paano mo nagawa yung araw? Ang init mo na, laki. Ano? Can we question God this question? No, we don't ask God how. Nakuha mo? Ngayon, may dalawang mobile ako sa akin. Isa issue ng company, ng center, isa sarili kong mobile. Okay? Kapag binasag ko ang mobile na issue ng company, maki-question nila ako, why? Bakit mo binasag? Bakit mo sinira? They can question me. Tama? Kasi hindi sila may-ari eh. Pero kapag binasag ko sarili kong mobile, sino mag-question sa akin? May manghihinayang sa'yo, sabi, bigyan mo na sa akin. Di ba? Pero, sabi, bakit mo binasag? No, who are you? So itong daigdig na ito, pag mamayari ng Diyos, can we question sa mga plano niya? No. We have to submit to Him. Yan ang kahulugan sa Islam. Submission, obedience, and surrendering to the will of God. Okay? So pagdating doon kay Satanasan na yan ay yun na, medyo na-clear na sa akin siya about dyan. Pero yung sinabi ko kanina, yung kasi manalaki tayo. Nagkamali ako ng intindi na si Satanas is one of them sa mga angel. Hindi pala siya. Pero yung story, bakit siya ipinababa, yung hindi niya pagsunod. Hindi niya pagsunod. Pero sa kunting yung maliit na na yun na kahit may mga Muslim, may mga Arabo, minsan naniwala din dyan sa mga kapag hindi mo mapaliwanag sa kanila. So yun, clear na yun. Sabi na sa Quran, kana minal jin. Galing siya sa demonyo. Sa apoy. Okay? Ang anghel galing sa liwanag. Ang tao galing sa lupa. Ganun yun. Maliwanag na? Maliwanag ate? Kay Satanas? Demonyo yun, hindi yun anghel, ha? Ate, baka may mga katanungan ka. Itanong mo kayo sa question ka. Kung ano yung mga gumugulo sa Kung isipan. question ka, huwag lang ma. Nagano rin kasi ako nag-start. Dito rin ako ano ba yung papasukin mo? 16 or 15 si Ustad na. So ngayon lang ulit ako nakabalik for a long. So, nag-start din ako sing ng sayo. Wala pa ako, nagbasa muna ako ng pamphlet. Kasi, nakita ko rin sa amo ko, bakit gano'n sila ka-dedication about sa Islam. So, nag-search ako. Humingi ako sa wife ko ng mga babasahin. And then, para bang nagkaroon ako ng idea na ganito pala yung Islam. So, nag-decide ako na mag-shahada. Doon pa lang ako nag-start. Napakonti-konti na alamin ng Islam. But not totally na nag-aral ka agad ako ng pagpipray. After 3 years bago ako natuto fasting muna ako, fasting. Step by step. Ako nag-try ko ng fasting ng first day and second day. Pero, Kaya natin. ha? Kaya mo na. Tapos gusto kasi marami kaming visit, sabi ko parang kaya ngayon sabi nung pinsan ko, try mo na sabi niya pumunta ka doon sa Islamic Center. Para at least kasi minsan parang may kasi sa family nga namin wala namang Muslim kaya sabi niya bakit kailangan mo mag-Muslim kaya sila rin ang nag-ano sa akin. Kasi wala nang ganito bakit kailangan mo ganyan noon gusto mo mag-saksi ngayon gusto mo na naman mag-Muslim.
doon sila. Kaya dapat buo ka sa desisyon mo ate, napasukin ng Islam. Kasi sabi ko dati, hindi ko na natuloy kasi siguro hindi rin pala ako doon Hindi kasi, will. kasi nung 5 years ako nag-study, bigla ako napunta dito. Kaya pang na-stop. Kaya sabi ko siguro ito na yung ano ko. Binyagang saksi ka ba? Hindi. Hindi. Hindi ka pa ng binyaga. Hindi. Nag-study na. Kaya Pupunta ka na sa Kingdom kaya Hall. sabi nga nila, baka hindi ka talaga para doon. Pupunta ka sa Kingdom Hall ate. Napunta ako kasi yung asawa ko, yung family niya, na Mga saksi. masaksi. Saksi ni Judas. Kaya nanibago na ako kasi yung siyempre wala na yung ano ng Catholic, parang nawawala kasi siyempre. Ano nawala doon? Ang revolto lang nawala. Yung mga, yung Oo, pero ang paniniwala ganun pa Yung rin. pa rin. parang yung paniniwala Si ko. Jesus, sabi nila anak ng Diyos pero hindi Diyos. Tapos Yung paniniwala ng yung Jehovah's pananampalataya. Witnesses, si Jesus daw hindi pinako sa krus kundi tinali lamang sa isang Sa puno. puno. Ay, yung ba kanina? Yun. At di sila naniniwala sa impyerno. Si yung Jehovah's Witnesses naniniwala. Wala daw paraiso na dito sa lupa. witness. Buhay lahat ng mga ano. Kaya sa tanong ko sa kanila, kung ito yung paraiso, tanong ko lang ganito. Bro, Meron pa isang kabayan. papunta mo rito. Ayun, pasok na. Kasama yung export? Hindi na. Escort? Oo. Nako. Pasukin mo. Napakaganda sister nitong kuha ninyo kasi time ng Ramadan. Yun yung sabi. Napaka-bless ninyo. Tapos Friday pa. Ah. Kaya ngayon talaga ako lumabas. Dapat Sunday. Kaya dapat desidido ka na dyan sa desisyon mo. Hindi ka na magpapalit na. Kaya turuan niyo lang po ako. Gusto ko lang linawin yung sabi nila kasi na marami akong kausap din ng Jehovah's Witnesses. Sige, Stan. Sabi ko, kayo ay naniwala ng paraiso nandito. Okay? Ang paraiso do ayon sa Jehovah's Witnesses nandito. Tinatanong ko sila, saan ba nilikha si Adan? Sa paraiso daw. Tapos, sumuway. Alaikum. Alam mo, syaraf ba? كرم لسه عند القسم Come here, come here. وقنا خلي الحريم انا يجتمع على حال Well, ما في حريم. اكبر ما هذا جنبك وهذا جنب حرم بعد انا ابتعد منها بس معاه صوت. من وين زول ولا ايوه كيف زول كله تمام. من وين من خرطوم ايوه كيف الاحوال كله تمام الحمد لله saan ko sa atin ate? Mindanao po. Asas Mindanao dahil? Surigao. Waya-waya? Hinatuan. Norte? Del Sur. So, di waya-waya. Sa malayo po yung wala-wala sa. Kilala mo si Ace Barbers? Malayo sila sa amin. Yung quad ko, Kung pala si Ace Barbel. Ace Barbers. Malayo sila. Dito Takot kami na sa takot siya ngayon dahil kinasuhan siya ng mga vloggers ng libel. Dami. Di ano, kakilala mo rin si Cleo. Alam mo yung PBMA? Hindi rin. Di mo nalagay yung PBMA na yun sa Dinaga? Malayo kami sa Dinaga. Dito Doon kami sobrang sa, daming ano, kulto, ano, Stan? Kulto yan. Ba't lang- PBMA. Alam mo yung PBMA? May bago. Kulto Di yan. ba doon din yung kay Kwan? Yung kay... Ang Rebel ni Cleo nga, wala. yung nagbubunot sila ng mga ngipin na walang ano. Anesthesia. Anesthesia. Wala kami ganun. PBMA tawag na nila doon, Philippine Benevolent Missionary Association. Pag sabi ko, Doon, madami. bisip ng PBMA, patay buhion, masakiton ayoon. Wala kami ganun. Ano ba simbahan mo ating sinusunod? Katoliko, actually. Yung una. Ngayon, lumipat ka. Mais. Pero wala ka, hindi ka umalis ng Katoliko, nabinyagan ka talaga doon. Oh, nagmilag po talaga. Nagpa-practice ka. Basa-basa lang po actually. Hindi ka nagsisimba. Simba sa Katoliko? Minsan. Every Sunday. Hindi. Minsan lang. Paano ka nakikipag-communicate sa Diyos? Sa bahay. Bahay. Prayer o
supplication. Prayer siya. Marunong ka ng rosary? Oo, pero nakalimutan ko na. Hindi mo Oh, kaya hindi ka ako- nagdarasal. Hindi ka nagdarasal. Yung normal na pagdarasal lang. No. Hindi ka nagdarasal. Nanalangin ka lang. Oo. Siguro ganun. Magkaibang dasal, magkaibang panalangin. Totoo. Meron kami tatawag na sala, meron kami tatawag na dua. So magkaibang sala, magkaibang dua. Okay? في فرق بين الصلاة والدعاء، ولكن أحيانا الصلاة الدعاء. الدعاء في داخل الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في داخل الصلاة. Okay? So magkaiba. Kung hindi ka marunong ng rosary, then you're not praying. You're only supplicating. Marunong ka? Pero, to tell you frankly, hindi po talaga ako religious dati. To Okay. tell you Ngayon, frankly, ako nang maging... Ano yung point mo May doon? takot ka lang sa Ano Diyos. yung point mo doon? Minsan tama rin yung pag-desisyon mo na huwag na pumunta ng simbahan at sa bahay ka na lamang magdasal. Sige, tanggapin na yung pagdasal for the moment. Magdasal. Bakit? Mas banal ang bahay mo kaysa simbahan. Agree ka ba hindi? Mas banal ang bahay mo kaysa simbahan. Agree ka? O hindi? Sabi mo kung hindi. Paliwanag ko sa'yo. Ay, sa akin, agree. Kasi, ano naman, pag nag-pray ako from the heart talaga. Hindi yung prayer na, yung prayer nila, yung ano yung sagad. Yung Maliban pa. Maliban pa. Wala, hindi ako nagpa-follow. Tanong ko sa'yo. Galing ka dito ngayon sa labas. Galing ka sa trabaho. Yung sapatos na suot mo, pinapasok mo sa kwarto mo? Hindi po. Bakit? Madumi. Bakit pinapasok mo sa simbahan? Oo nga, no? Tama. Ayun. So mas banal yung bahay mo, ginagalang mo, ayaw mo madumihan, kasi sinabi ng bahay ng Diyos. Pinapasok at sino sa nakaapak yun. Samantalang, ayon sa Biblia, sa Old Testament, sa Exodus 3 verse 5, na makipag-usap daw si Moises sa Diyos, binigyan din ng commandment sa kanya, sabi sa kanya, do not come near. Put off thy shoes, for the ground you're standing is holy. Huwag kang lumapit, dahil kung ba rin mga sandalyas mo, dahil ang lupa na yung kinatatayuan ay banal. So bilang pag-aalang sa lugar, at pag-aalang sa Diyos na kausap mo, kung ba rin mo chinilas mo? Tama. Bakit? Sabi niyo, bahay ng Diyos sa simbahan, tapos dala niyo yan. Ako, isa yan sa nagustuhan Kaya sa amin, ko iniwan namin chinilas namin sa labas. Muslim. Pumatay, ha? Tama yung ano mo. Punta doon sa simbahan, wala ka mang kung kapag siya, ay tayo, guwapo ni Father. Maraming chismosa. Minsan alam sa simbahan. Ganon. Pero ako dati rin akong reliyoso, kasi naglilinig ako ng rosary, nagtuturo ako ng Flores de Mayo, ng katekismo. Bawat daan ko ng simbahan, nagtuturo ako. Pero pag ano, minsan ako pupasok ng simbahan, kasi kapatid ko pare, ay dito ko sa kapilya nagdarasal, walang rebulto, walang kandila, wala. Doon lang talaga. May solemnity doon. Ayoko doon sa ano, nag-chismisan naman doon. Pataasan ng ihi doon. Magbibigay yung kasama mo ng 20. Ah, 20 sa kanya. 50 nga ako. Payabangan doon. Totoo yan, Stan. Totoo talaga. Totoo po. Oo, ganun yun. Nagsisimba lang ako pag sobrang bigat na ng problema. To tell you frankly. Pero yung normal na simba hindi po. Marunong ka talaga ng rosary. Marunong po kasi no, pag nag-aaral Sige. ka. Sige. Hindi naman yung ano, hindi ko na memorize ha. Sige, memorize ko pa. Sige. Sobrang talaga. Sabay tayo. Ano ba yung grocery sa yung Abagin ng Maria? Sabay tayo. Saan? Nagsimula yan sa Yung Abagin ng Maria ba yun? Hindi, ganito yun. Simula sa Sign of the Cross. Tama din. Sa sige. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sabi na sabay ka, nauna ka, ba't yung mauna dyan? Sandali. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Espiritu Santo. Kaya nga, di ba lahat? Ano to? Espiritu Santo. Saan to? Para saan to? Kasi di ba tatlo lang? Father, Son, Holy Spirit. Holy Spirit. Father, Son, Holy Spirit. Ilan? Tatlo. Tatlo lang. Bakit dito? Kaya sabi ko, saan to? Espiritu? Saan to? Para saan to? Okay. Eh, parang ginawa lang, Stan. Dito yung sun, dito nilagay yung to. Hindi, Holy Holy Spirit. Spirit. Baka ganito yun. Dalawa. Bakit ganito yun? 1, 2, 2.5. Ganun. Ganun ba yun? Bakit?
ang Holy Spirit, ilan? Isa lang, di ba? Bakit Spirit lang Holy yung Father? Hindi dapat in the name of the Holy Father, Holy Son, Holy Spirit. Kasi meron namang evil spirit eh. Para ma-distinguish daw, kailangan lagyan ng Holy. Yung Father, marami ng Father, maraming ama. May walang hiyang ama, may demonyong ama, may lasinggirong ama, may babaerong ama. Yung anak, meron din. Pasaway na anak. Basagulirong anak. Bakit Spirit lang ano? Ang gulo niyan ate. Okay, sige. Apostles' Creed tayo. I believe in God, the Father Almighty. Sinong God? The Father Almighty. Creator of heaven and the earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, was conceived by the power of the Holy Spirit, born by the virgin birth, suffered under Pontius Pilate, crucified and was buried. The third day rose up again from the dead. Tama? Yeah. Ang tanong doon, who conceived Jesus? Holy Spirit. Okay? Who gave birth? Mary. Ang gulo naman yun. Tapos ano pa doon? Suffered under Pontius Pilate. Sa pagkakabasa ko sa Biblia, si Poncio Pilato, naghugas kamay. Ang nagsentensya para mamatay daw yung tao na yon, ay ang taong bayan. Hindi si Poncio Pilato. Bakit ako sana suffered under Pontius Pilate? Tamatawag ng gano'n Yan ang sinasabi natin. There's a difference between knowing and understanding. You know, but you don't understand. Ganyan? So, sino daw ang Diyos? Ang Creator. Tama? Ilan po bang Creator? Isa lang. Sino yon? Sabi sa Apostles' Creed, ang Father Almighty. Sino si Jesus? Creator o creation? Creation. Diyos ba siya? Hindi. Kasi creation na siya eh. Okay, doon tayo. Sige. Punta tayo sa Hail Mary. Yan, basahin mo. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Yan, tuloy mo. Holy Mary. Holy Mary, Mother of God, pray for Mother us. of? Mother of God. Mother of God or Mother of Jesus? Yun yung holy. Mother of God or Mother of Jesus? Mother. Who was in the womb of Mary? Jesus. Jesus. And blessed is the fruit of the womb, Jesus. So because the Mary is carrying Jesus, Jesus is the womb of Mary, what is the relationship between them? Mother and son. Tama? So Jesus is the son of Mary. And Mary is the mother of Jesus. So Holy Mary, mother of? Huh? Mother of God, mother of Jesus? Grabe naman yun. Mary is the mother of God. How do you call the mother of Mary? Grandmother of God? Yung tatay ni Mary, grandfather of God? Unti-unti na nila start na unawaan. Na Right now. unti-unti na nilang nare-record. Ngayon ko lang na-realize. Ngayon mo lang rin. Pag walang nagpapaliwanag, hindi nyo Kasi pag makakuha. dire-diretso tayo, yung Alam mo kung ano halimbawa ninyo? Para mga parrot kayo. Alam mo yung parrot? sabihin. Marunong magsalita. Sabi ng parrot, good morning. Kahit gabi na good morning pa rin. Kasi yun ang narinig niya. Yun ang narinig sa niya. Pumunta ako na ng Cavite. Munti ko nakatayin ng parrot doon eh. Dumaan ako, sabi niya, pangit, pangit. Sumaga, sinungaling eh. Yun ang narinig niya kasi kahit pogi dumaan, pangit pa rin. Ano nangyari sa inyo? Sige, tanong ko. If Mary is the mother of God, how does Mary call Jesus? My son or my God? Not my God? Huh? Bakit? How do you call Jesus? My God, right? Then why Mary is calling him my son? Instead of my God, kasi pangit pakinggan natin. My God, you drink milk and sleep. Pwede ba yun? Diyos ko dumidi ka na't matulog, ha? Kita mo, alam mo yung pinakamalaking kasalanan maaari magawa ng tao? Alam mo hindi? The greatest sin that a person can ever make. Alam mo hindi? Siguro not knowing the real God. Blasphemy.
against God. Shirk. That's right. Paglapastangan sa Diyos. Yung sabihin niyo si Maria, ina ng Diyos. Hindi ba yung paglapastangan sa Diyos? Ang Diyos dumaan sa puwerta ng babae. Pwede hindi. Ang Diyos kumain ng dumi ng babae. Kasi kapag ang babae buntis, ano kinakain ng kanyang sanggol? Kung pinakain niya. Ngayon kung hindi siya buntis, ano mangyayari sa kinakain niya? Idudumi niya. Tatanggap niya yun. Ang Diyos kumain ng dumi ng babae. Ang gulo eh, no? Oo, Hindi ko lang na-realize. ang hirap na na-realize. Kasi paano medyo... Dati ang katoliko ate, ginagamit ko lang yung utak ko eh. Kaya sabi na sa pilosopo, ano na pilosopo na mga tuwiran na ito. Kaya sayang itong utak kong gagamitin, bibinta ko na sa Shopee. Okay? Sabi ng katoliko, si Mary daw nag-conceive kay Jesus noong December 8. Tama? Feast of the Immaculate Conception. Tama? December 8. Kailan pinanganak? 25. Ilang araw yung pagbubuntis ni Mary? 17 days. 17 days lang. Ano yan? Mas maiksi pa sa rabbit ah. Oo nga to. Oo, ano, sa lagi, ano yung... Kailan pinanganak? December 25. Oh, December 8 pinagbuntis. Ilang araw lang, 17 days lang, more than 2 weeks lang. Oo nga, pinagbuntis ng December lang. December 8, piyesta ng Katoliko yan, Feast of the Immaculate Conception. Kung sa panahon ngayon natin Ustad nangyari yun, sasabihin na anak ng alien yan. Hindi, wala sa buwan. Ano yun, tawag dito? Yan ang problema kapag itong ginagamit. Inalipin tayo. Hindi. Inalipin tayo Wala sa buwan eh. Oh, wala Wala sa buwan. So sabi ko, magkamali ka na sa iba, huwag lang sa Diyos. Lapas tanganin mo ng lahat, huwag lang sa Diyos. Kaya kami mga Muslims, may ginagawa kami masama. May mga Muslim na magnanakaw, mga sinungaling, mga kung ano pa dyan, kriminal, mamatay tao, pero we don't commit the greatest crime, shirk. Yan sabi na sa Quran, inna shirka la dhulmun adhim. Shirk is the greatest sin. Bakit? Muslim ako, pumatay ko ng milyon-milyon katao. Pwede ako kumuha ng abogado, hindi? Pwede. Pag nakaka ako ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, pwede ako kumuha ng abogado, hindi? Pero pag nilapasan ako ang Diyos, ng abogado niya. Wala. Kaya sabi ko palagi, a worst Muslim is better than the best Christian. Because you don't commit blasphemy against God. Kuha mo ha? Oo. Sa Catholic walang ganito, may explain yung mga ganito mga bagay. Hindi, basta binigyan niya ganun ng pare, bigyan ng bata. Basta nabayaran Ustad. Oo. Basta Para nabayaran. pambayan. Dati naman kayong Muslim, pinanganak kayo ng Muslim. Ilang taon ka na rito? Sa Dubai po, siguro 10 years. 10 years? Tagal na. Ako na September lang rito eh. Oo. Sa 20 years. Ang taon. Sa 27. Sa September, magka 20 years. Okay, 10 years ka na rito. Okay. Alam mo yung word na syukran? Thank you. Yung translation niya. Sa Tagalog, Mama. okay. Ano ibig sabihin ng syukran? Salamat. No? Syukran, it means appreciation. You are appreciating, showing to appreciate the favor that has been done to you. Expressing it in different languages according to the person who gave the favor. Kung nagbigay sa ng favor ay Arabo, sabi mo sa kanya, syukran. Ikaw Pilipino, salamat. Paano mag-express ng appreciation mo? Tama, hindi. Kung English, thank you. Kung syukriya. Kung Malabari, nanne. Kung French, merci beaucoup. Diba? So, ang Islam is an Arabic word. Ang Muslim is Arabic word. Para maintindihan nyo lang dalawa. Islam is 2 types. Ang Muslim is 2 types. Sabi ng Islam is 2 types. Islam in general and Islam in specific. Muslim in general, Muslim in specific. Sabi ng Islam in general, this is the Islam na binigay ng Diyos. Itong religion binigay ng Diyos.
Okay, sakop ang lahat ng nilikha niya rito. Okay? So, submission, obedience, surrendering to the will of God. Yun ang Islam. Al-istislam lillahi bitawhid, wal-inqiyad bita'ati, wal-khulus min syirki wa ahli. It is to submit to the will of God. So, submission sa Diyos dalawang klase. Forced submission and voluntary submission. Pagdating sa forced submission, ito sabi na general Islam. Lahat ng nilikha ng Diyos ay Muslims. Kaya ang sabi ng Allah sa Quran, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Ibig sabihin, will they desire a religion other than submission to God, other than Islam, while whatever in the heavens, whatever in the earth, submits to Him willingly or unwillingly. So, lahat sila Muslims. Kaya sabi ng Jesus sa Biblia, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kaninong will masusunod? Will ng Diyos. So lahat ng nilikha dito sa lupa, nilikha sa langit, must submit to the will of God. Yan tinatawag natin na forced submission. Ang araw sumisikat, lumulubog by the will of God. Sino nagdidesisyon ng oras? Siya. Ang hayop submits to the will of God. Sinabi sa baka, kumain ka ng damo, hindi karne. Sa aso, kumain ka ng karne, hindi damo. They have to submit to the will of God. So maging tayo, we were born as Muslims. Ang desisyon ng kapanganakan ay hindi ang magulang natin, kundi ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos sa ganitong segundo, ganitong minuto, ganitong oras, ganitong araw, ganitong linggo, ganitong buwan, ganitong taon, ikaw ay papanganak sa loob ng taksi bulag. Pilay. Mangyayari din. You have to submit to His will. Sa mga magulang natin, instrumento lamang sa pero wala silang kaya na ihugis tayo. Hindi nanay-tatay natin. Kasi kung nanay-tatay natin ang magdedesisyon kung paano tayo papanganak, walang abnormal na bata. Tama? At hindi ganitong hugis ng ilong ko sa totoo lang. Diba, eh? Kasi gusto na nanay ko pointed nose. Lumabas din sa pointed nose. At least mayroong nose. Something is better than nothing. Ito naman pag malaki namin ni ate. Kasi malaki naman talaga eh. At least nakakahinga kami kahit may sipon nakakahinga. Diba ate? Oo. Ayaw mo sila dyan. So maluwanag na. Pero ibig sabihin tayo ay mga Muslim sa pinanganan. So first religion Muslim. Tama. So tayo, mga tao, binigyan ng Diyos ng tinatawag na limited free will and limited ability. Kaya mayroong mga taong sumuway at sumunod. Kaya may tinatawag tayong day of judgment para hatulan tayo ng Diyos kung paano ginamit natin limited free will and limited ability. Kung ginamit natin ito to submit to His will, then we'll be in paradise. If we use this limited free will and ability to disobey Him, then we'll be in hellfire. Tama? So, ibig sabihin, pinanganak kayo na Muslim. Kailan ka daw naging Christian? Nung bininyagan ka lang. Ang sinabi ng pare, simula sa araw na ito, ikaw ay isa na Ganyan. So, hindi ka na binyagan, moros ka. Wala binyag ba moros tawag nila? Sa Mindanao? Oh. Ano daw? Ganap na Kristiyano? Ganap Ganap na Kristiyano. Ganap na Kristiyano. Okay. So, before, hindi ka pa ganap. Kasi Ayun. Muslim ka pa. Pagkatapos, nabinyagan ka ilang buwan, sabi ng pare, simula sa araw to, ikaw ay isang naganap na Kristiyano. Binibinyagin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang tanong ko lang doon, at the age of 12, may confirmation sa bata. Bakit i-confirm pa siya kung ganap na siya nung una palang binyag niya? Ano, appointed pa lang siya noon, ang binyag niya? Yung may kumpil. Oo, kumpil. Yung kumpil na. Oo. Ano yung purpose? Hindi ko Yung alam. kumpil. Confirmation tawag doon, confirm ka na. Confirm Mas nasa tamang edad ka na daw. Ah. Age of discernment ka na. Panibagong bahay lang. Bayad Pero sa meron lang yun ate. Di ba gusto sigurado yun. Tapos sabi bibinyagan ka daw para ano? Para mawala yung mana mong kasalanan, tama? Okay, bakit ang binyag dalawa? May special at ordinary na special na kasalanan, ordinary na kasalanan na yun.
Special Christian, ordinary Christian. Ano yun? Ang gulo eh. Okay, bininyagan para mawala daw yung kasalanan. Tama? Bakit sa edad ng 7 taon, mag-first communion yung bata? Hindi makapag-communion kung walang confession. Ano yung confess ng bata? Wala pa silang Napanguwang. Kaya nga eh. Bakit? Hindi siya Anong makakaalam. confession? Kukonfess mo na mukha ka ng candy. Wala kang alam eh. Oo. Kaya nga eh. Tapos ganun ako magko-confess sa pare. Kalokohan eh. 2 kasal ko actually. Kasal ko sa Islam, nagtago kasi ako noon ng pag-Muslim, hindi ko nihayag ka agad eh. Tinago ko lang. Pamilya kasi may kapatid niya akong pare, tatay, nanay sa ano. Tinago ko, hindi ako nagtago agad. Kaya sabi na nanay ko, may mga anak ka na, magpakasal ka na. Ayaw ko nga kasi nga, napilitan ako ngayon. Pakasal, punta ko na simbahan. Mas wedding pa yun. Hindi ka pwede magpakasal kung wala kang confession. Sa Katoliko, di ba? Kung hindi ka Katoliko, binyagan ka pa eh. Okay, walang confession. Ngayon, punta ko sa pare. Sabi ko, Padre, ano gawin ko rito? Sabi niya, i-confessan mo kasalanan mo. Sabi ko kanina, sabi niya sa akin. Sabi ko, Padre, may tanong na ako. Halimbawa, i-confess ko kasalanan ko sa'yo. Sabi ko, makasalanan ko sa'yo. Ano magawa mo? Mapapatawad mo ba ako? Hindi. Mababawasan mo? Hindi. Sino magpapatawad ng Diyos? Bakit ko sabihin sa'yo? Wala ka na pala magagawa. Huwag i-chichismis ka sa sarili ko. Papahamak sa sarili ko. Ang galing sa do. Confess nyo kay Father Tapos na tama. Father. O kasi pwede pagkaroon ng Sabi ko sa kanya, ganito, Ah. Padre, kung ang Diyos magpapatawad, sa totoo lang, I don't need to confess to God. Because God is all-knowing. Hindi ko pwede sabihin sa kanya, Diyos ko, na isang linggo itong ginawa ko, isang buwan, isang araw itong ginawa ko, doon ako pumunta sa ano. Pwede ko ba sabihin ito sa Diyos? No. Alam niya. Yes. So all I have to do is to acknowledge myself as a sinner and ask for forgiveness. Bakit ko mag-confess? Diba mo? Tapos ang problema ko sa confession, giwa kasi ng Kastila yan eh. Para malaman ko saan kumukontra sa kanila eh. Kaya nakita niya ng mga malaking simbahan, ng mga lumang simbahan, katabi ng munisipyo. Para malaman ko na kumukontra sa gobyerno Katolik, Kastila noon. Tapos hindi mo makikita yung pare. Kung talagang tunay siya na i-comfort ka niya, lalaking ka na magbago, bakit nagtatago siya? Bakit ako nakikita, hindi ko siya nakita? Baka mamaya sa kristan dyan sa loob, yung pare mo sa sabungan. Di ba? Kasi nakikita eh. So, niluloko tayo ng simbahan. Huwag naman tayo magpaloko. Mga ka-abroad na tayo eh. Diba? Yan eh. Ito yung sabi ko na Islam, in general, lahat tayo ay mga Muslim. Are you going? Oh, sana. Okay. Ano? So, ang Islam na relihiyon ng lahat ng mga propeta ay general yun. Si Jesus ay Muslim, si Abraham Muslim, lahat sila Muslim. Hindi sila Christians. Ano ba ibig sabihin ng Christian natin? Follower of Christ, tama? Hindi ko alam. Totoo lang. Paano hindi mo alam? Yung pag-followers ni Nora, anong tawag mo? Noran yan. Oh, yun naman pala eh. Yung Sharon yan. Ano ibig sabihin ng Sharon yan? Followers ni Nora. Okay, pag-followers ka ni Vilma. Yun man yan. Pag kay Cesar. Sabi yan. Landi. Ito talaga si... So ngayon, pag ikaw ay Noranians, may gagayahin ka kay Nora, wala? For sure, yung action niya. Yes! Yung mga damit niya, mga gupit niya, mga kanta niya, tama hindi? Style. Ngayon kung Christian ka, may gagayahin ka kay Kristo, tama hindi? O, anong ginaya mo ngayon? Mga beliefs nila. Sigurado ka? Kasi yun yung naanan eh. Na, Nakagisnan. nagisnan. Ay, naku, Yung tatuan nila. Sabi ko kanina sa kanya, yung tradisyon na kinalakihan. Oo, yun na yung ano mo eh. Ate, hindi ko mo nakagisnan mo, hindi mo na binigyan ng Diyos ng utak at kakayahan. Hindi pwedeng gamitin ang argumento na yan na kasi nakalakihan ko. Sabi ko sa iyo, tayo mga tao, we have needs. Binigyan na ng Diyos ng 3 bahagi. The body, the mind, and the soul. Tama? Itong body, sunod-sunod ako inikta ng mind mo. Tama? Sabi ng mind mo, nagluto mo ba? Nagluto kaya. Susunod-sunod ang katawan mo. Tama? Matulog ako. Kung wala kang jowa, sabihin, tulog na mi. Kain na mi.
Pero kung may jowa, pinatawag mo na, kaya na, tulog na ka. O, gano'n. Okay. So, sunod-sunod ang katawan mo. This body without a soul is useless. Tama? Pero maaaring mamatay ito at maaaring mamatay ang mind. Pero ang soul ay hindi. Maaaring maunang mamatay ang body kaysa brain. Sabi na may brain dead, una na namatay ang katawan, pero may pulso pa ang utak, may pulso pa ang katawan. Minsan, gumagana pa yung utak, ang katawan na nakuma na, wala na. Pero dating panahon na namatay sila. So bilang individual, you have two needs. Spiritual needs and physical needs. Tama? Or material needs. Alin ang pinaka-importante sa kanila dalawa? Sigurado? Bakit yung sabi mo, simba ka, dalawang taon, isang beses lang. Importante yung spiritual. Takot kang mag-absent sa trabaho, pero hindi ka takot mag-absent sa simbahan. Grabe naman. Bakit? Inuuna mo yung material. Ang sabi na spiritual ang una, ang gandila lang yun. Diba mo? Di ba ate? Kasi inuuna yung part-time, inuuna yung overtime, yung simba din pag may time. Ipopost pa. 2 years na simba isang visit. Simba din pag may time. Di ba? Pagising sa umaga, magpapasalamat sa Diyos, titingnan kayo ng mobile kung may nag-react sa kanyang post. Tapos sabihin ng spiritual, importante, grabe na. Sige, sakyan kita dyan. Importante spiritual, sige na. Sige. Pero sabi mo, yan na nakagisnan, okay. Nakalakihan mo, tama? Lumaki ka rin ba nanay mo labandera, tatay mo basurero, okay na ngayon sa'yo? Maging labandera ka na rin, at mag-asawa ka na rin na basurero. Yan na nakagisnan mo yan nakalakihan mo gamitin mo yung utak. Tama? At kakayahan mo na pinagkaloon ng Diyos. Ayaw maranasan yung naranasan. Tama? Ayaw may paranas sa mga anak mo. Yeah? Na yung minsan, nag-aagawan na lang kayo kahit asin, nag-aagawan pa. Kaya mo susumikap ka mag-aaral ka. O ganyan ako Oo. Yung ultimo asin, nag-aagawan pa yan. Kaya nung nagtrabaho ako, talaga nagbumila ko ng maraming asin para na mag-agawan. Isang sako asin. Pangako sa mga anak ko na hindi kayo makakaranas sa naranasan ko. Hindi kayo mag-uulam ng tuyo hanggat may asin pa tayo. Diba? So ngayon, kaya ba yun? Hindi, babaguhin mo. Kaya hindi pwedeng i-apply dito yung argumento mo na yan na kasi nakalakihan. Gamitin mo utak. Lumaki ka, walang pera na tatay mo lang kunting gatas. Ngayon, nag-abroad ka na, amo rin yung anak mo, hindi. Promil. Di ba? Hindi mo i-apply yung sabi mo nakalakihan. Lampin ka dati, diaper mo anak mo. Sabi Pero pag hindi ka kasi religious, parang ka na lang. Yun ang problema. Gaya-gaya po tumaya. Parang ganun na lang siguro. Kaya Yun yung sa akin na. Yan ang nangyari. Kaya sabi doon sa Al-Haruf Ad-Dala, naliligaw na tupa. Wala. Gaya-gaya po tumaya. Yan ang sabi nga ni Jesus sa Biblia, paano ang bulag mag-guide sa kapwa ng bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay. Yung kinalakihan mo, hindi na marunong na relihiyon. Wala. Kaya alhamdulillah, mahal kayo ng Diyos, dinala kayo rito. Sa abroad, sa dami-dami Pilipino gusto mag-abroad, na-offload. Pero kayo, nakarating dito, ginahid kayo rito, samantalahin ito na makilala siya. Kasi the greatest ignorance is the ignorance about God. And the greatest knowledge is to know that la ilaha illallah. Anong kaibahan natin sa hayop at sa tao? Ang utak. Anong pinakamalapit ng hayop sa tao? Yung aso. Alagaan mo yung aso mo, pauwi ka pala, hindi ka pa nakikita, alam niya. Kilala ng aso ang kanyang Panginoon. Nasa gitna ka na ng pakaraming tao. Tawagin mo yung aso, malalapit siya, hindi. Bakit? Kilala niya ang amo niya. Tayo may utak tayo. Bakit natin kilala kung sino ang amo natin, yung Panginoon natin na bibigay sa atin ng buhay, hangin, pagkain? Bakit? Yan ang problema. Kaya Islam, dito yung tuturo na walang Diyos na dapat sa mamalipat sa Diyos. Ang Diyos na namigyan kay Adan mula sa alikabok,
Lumikha kay Eva mula dyan na Adan, lumikha sa atin mula kay Adan kay Eva, lumikha kay Jesus mula kay Maria. Yun ang Diyos namin kinikilala. Si Jesus ay propeta. So paniwala kami isang Diyos, paniwala sa mga anghel, paniwala sa mga kasulatan. Ang huling kasulatan ang Quran, hindi ang Biblia. So ako lang kung naniwala kayo na holy ang Biblia. Ay, hindi pa po ako nakapagbasa ng Biblia. Pero sabi nila Holy Bible, di ba? Tanungin mo bakit holy ang Bible? Sabi nila salita ng Diyos, di ba? Ang tanong, salita ba ng Diyos may mali? Wala. Siyempre wala. Di ba? Bakit nire-revise at ini-edit yan? Di ba? Yan ang nangyari. So ang Quran, itong pinakahuling aklat na pinadala ng Diyos kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan na simula. At ang first 5 verses binigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam while he was in the cave of Hira. And the remaining na 6,231 verses ay the period of 23 years. Gradual po yun. Kasi ang Quran binubuo ng 6,236 verses, 114 chapter. Okay? The first 5 verses, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ito ay sa buwan ng Ramadan. After the 20th night of Ramadan, kaya sabi ng Allah sa Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Okay? Ito yung huling aklat. Ang Quran na binigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula noon hanggang ngayon, ito pa rin. Walang may nabago, walang may nabawas, walang may nadagdag. The same Quran. Okay? Ito ay Arabic. Kaya pag meron kayong Quran na Tagalog, wala. Bakit yung friend ko mayroon? Hindi naman Quran yung hawak niya Tagalog, translation ng meaning yun, na Quran is Arabic. Mayroon kayong English Quran, wala. So, translation ng tawag. Yes, translation ng meaning. The Quran is Arabic, hindi English. Kaya nakalagay doon ay the translation of the meaning of the noble Quran. Translation yun. The Quran is in Arabic. Diba? Pero matutunan nyo rin yan siya. Isa pa paniwala namin, naniwala kami sa mga mga propeta at mga sugo, na sila mga tao katulad natin, na karamdam na naramdaman natin, na kailangan natin. At ang pinakahuli sa kanila si Prophet Muhammad. Si Jesus ay propeta din para sa amin, hindi yung Diyos, hindi anak ng Diyos, propeta yun.